Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ano tong sinasabi ni Sara Duterte na be kind daw? Oo, wag daw sumali sa mga paninira, wag daw sumali sa mga pang-aapi, pang-aalipusta. Really? Sara Duterte? Nanggaling yan sa bibig mo? Coming from your mouth? Sino ba yung hindi dito kind? Wala namang iba kundi ikaw. 'Di ba? Nilalait mo ang ating presidente. Anong sabi mo? Addictus benedictus? 'Di ba? Huwag daw sumali sa paninira, pero sinisiraan mo ang ating presidente, pati si First Lady. 'Di ba? Huwag daw sumali sa pang-aapi, pero kayo tong mahilig mang-api. Yung tatay mo, 'di ba? Itong mga DDS, itong mga alipores mo, pinapakalat na itong si presidente ay mayroon daw pong stage 4 colon cancer. Kaninong nanggaling yan? Walang iba kundi dyan sa mga vloggers mo. So, meaning ba, yung mga pinagsasabihan mo dito is yung mga content creator mo? Huwag sumali sa paninira, pero ikaw tong mahilig manira. Tama ba yung gawain mo na lahat na lang ng bumabatikos sa'yo, natural naman na isa kang public servant, isa kang politiko, natural lang naman na makareceive ka ng kritisismo, 'di ba? Tapos yung mga kritiko mo, sinisiraan mo. For example, itong si Benny Abante, 'di ba? O pangalawa si Jinky Luistro na sinasabi mong may utang daw sa'yo. Totoo bang may utang nga ba sa'yo itong si Jinky Luistro na 8 milyon? O utang sa'yo? Tapos sinabi mo na hindi daw na settled na payment. O kasi kinuha daw na abogado yung asawa mo. Kung ako naman si Jinky Luistro, sino ba namang gago? Kukuha ng abogado sa Davao pa? Ang dami-daming magagaling na abogado dyan sa NCR. Dyan sa Luzon mismo. 'Di ba? At saka kung hindi ka sinungaling, bakit hindi mo kinasuhan itong si Jinky Luistro? 'Di ba, mga minamahal? Ikaw nga itong mahilig mambugbog eh. 'Di ba? Ikaw tong mahilig manakit. Naalala ninyo yung sheriff? Kasi mga minamahal, hindi naman sa pagtatanggol sa sheriff ha. Yung sheriff kasi ginagawa niya lang yung responsibilidad niya as a sheriff. Hindi niya naman tinataboy yung mga naninirahan doon sa Davao. Ito kasing Sara Duterte, sabi niya, antayin niyo ako, may oras tayo dito. Ang sabi ng sheriff, alas 10 lang. Binigyan si Sara Duterte ng oras. 'Di ba? Hindi siya sumipot sa tamang oras. Na-late siya ng ilang oras. Although sabi na lang natin na valid yung reason niya, pero hindi pa din valid yung punto niya na sasapakin niya yung sheriff. Yung sheriff, ginagawa lang naman yung duties and responsibilities niya as a sheriff. Tama ba yun yung mananakit ka? Tama ba yun yung magpapakalat ka ng paninira? For example, ito pananakot to, mas kakaiba. Bukod sa paninira, pananakit, 'di ba? Pang-aapi. Ito, literal na inapi mo si presidente at tinakot mo pa. Ano yung sabi mo, Sara Duterte? Na ipapapatay mo si First Lady? Ipapapatay mo si presidente? Tama bang gawain yan? Yung libingan ni former President Marcos Sr., ipapatapon mo doon sa West Philippine Sea? Tama ba yung gawain niya ng isang vice-presidente? Alam nyo, ito kasing si Sara Duterte, ang daming plano eh. May tinatawag siyang Plan A, meron siyang tinatawag na Plan B, Plan C, di ba? Siguro, yung Plan A niya hindi umepekto, yung Plan B niya hindi umepekto, yung Plan C niya magpakabait na lang siguro. Mananahimik, magpapakabait, para kunwari, itong si Sara Duterte ay nakikitaan na nila ng pagbabago. Alam nyo, si Sara, simula nung nagdeklara na tatakbo siyang presidente ng bansang Pilipinas, parang naging limit na. Limitado na yung kanyang pagsasalita. Alam niyo yung limit, mga minamahal? Yung medyo hindi na siya nagmumura eh. Yung bait-baitan yarn. Alam mo, Sara Duterte, kahit anong gawin mong pagtatago sa ugali mo, lumalabas at lumalabas pa din. Lalo na, yung dyan sa usapin ng impeachment. Diba, mga minamahal, sa usapin ng impeachment, ano yung ginawa ni Sara Duterte? Kung matatandaan ninyo,
'Diba? Itong kanyang ugali, pambabastos na 'yon. Oo, yung hindi pagdalo, hindi pagsipot sa House Justice Committee, pambabastos na 'yon. Yang ginawa ni Sara Duterte. Tapos sasabihin mo, huwag sumali sa pambabastos, pang-aapi. Sino yung niloloko mo, Sara Duterte? Ha? Sino yung niloloko mo? Yung mga bata? Na kahit naman ata bata, maintindihan na isa kang manloloko, manlilin lang. Ano yan, Marcoleta? Diba? Oh, sabi nga ni Attorney Enzo Recto dati, si Rodante Marcoleta, isa pong manlilin lang. Mukhang halos lahat ata sila manlilin lang Diba? Nililin lang ni Sara Duterte ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng trollings. Diba? Nantutuol yung grupo ni Sara Duterte. Sabi nga ni Arnold Clavio, mas magugulat pa kayo kapag lumabas na yung tungkol sa balitang SALN dahil ang laki daw po ng nakamal na pera ni Vice President Sara Duterte. I think itong si Sara Duterte, mga minamahal, niya na lang yan kumbaga alter ego niya na lang yan pero yung totoong ugali niya, sobrang sama. Oo, kung ako yung tatanungin ninyo, yung ugali ni Vice President Sara Duterte, sobrang sama. Ano, Boss Mike? Ano? Diba? Itong si Sara Duterte, masama yung ugali. Sabi niya daw, dapat daw wag tayo sumali sa pang-aapi, wag daw tayong sumali sa pambabastos, wag daw tayo sumali sa panggagante. Ano yung masasabi mo doon? Ano naman pagkakaiba nilang dalawa ni Martin Romualdez? Isa lang naman, di ba? Bakit ka sumasama sa kanya? Parehas na sila. Babalik, back to you ka! Ayan yun na yun yung issue ni Martin Romualdez. Pananagutan niya na yun. Alam nyo opinion niya yan, mga minamahal. Di ko nga alam pumasok lang yan dito bigla Alam nyo, sa totoo lang, the views and opinions ay hindi natin yan yung tinitake yung opinion niya. Basta sa akin, hanggat hindi pa nakukulong, ibig sabihin, nasa trial pa lang yan, nasa due process pa lang yan. Kung kakasuhan, ganito kung kakasuhan itong si Martin Romualdez, well, let's see, di ba? Kung merong sapat na mga ebidensya. Kasi hanggat wala pa namang sapat na ebidensya, ba't ako maniniwala? Paano ngayon kapag nakulong na? Pag nakulong, isa lang ibig sabihin nun, may kasalanan siya. Diba? Pero hanggat di pa nakukulong, nasa trial, nasa trial stage. So, hindi tayo yung kung sino mang magja-judge agad. Ayan yan si Mike Cervera, judgerist yan Maagang nang husga. Diba? Hindi tayo ganong tao. Kung ganyan yung paniniwala niya, yan siya. Pero ako, nirerespeto ko yung views and opinion niya. Pero itong si Sara Duterte, wala hindi marunong rumespeto. Kami, siya, anti-Martin ako. Hindi ko sinasabing pro-Martin ako, pero hanggat mayroong naipapakita pang ebidensya, diba, hindi tayo basta-basta nanghuhusga. Bottom lang yan. Dali, libre mo naman kami. So, mga minamahal, ito na. Tayo po ay paalis na dahil meron po tayong pupuntahan. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan!